Guys, morning. So today is Sunday and wala tayong tawa or girl today. Tanghali na and kahapon medyo maraming gawa buhat ng may mga orientation na dinaluhan and kahapon sobrang aga ko guys, like super. Imagine mo yan ha. By the way, yeah, welcome back to my channel. So it's been a long kung gusto mo yung kanta, it's been a while since nag-vlog ako kasi last vlog ko is pumunta kami ng IKEA at the same time dumaan kami ng warehouse ng Just Bean. So kahapon sobrang aga ko and dapat na alas 7 pa lang nasa cafe muna ako. Ang aga, gusto mo yun. And kinagabihan, sobrang late na din nakauwi buhat nga ng ang daming tao. Saturday pala kahapon, so usually family day or weekend. Kaya minsan talaga sobrang daming tao sa mga agaya ng mga gantong mga place like say example yung Samgyupan or di kayo mga coffee shop, ganun. Daming tao kahapon guys, so plakado. And yun, sobrang busy. Buhat ng maraming ganap. And ngayon lang handy ako usually pahinga. Gusto mo yun? Nandito ako ngayon sa bahay and I'm not sure kung ano ang ganap natin ng agenda today. Pero yun, samahan nyo kami ngayon magbayad. Ay, hindi pala. Magbabayad muna tayo ng bill ng tubig natin. Kasi yung bill ng tubig natin ngayon ay kano ba? 342 total amount. So, carry na din. Pero last time pa nasa 200 lang. Pero dadagdag sila. So, I'm not sure. Baka next year sa mga susunod buwan, dumagdag na naman. Init. Anyways, ayun nga. Mainit dito. That's why nakaubad ako. And, yeah, I don't want to wear something kasi yung mga damit ko naman isusuot colored din. So, mainit din. So, yun. I need to do my laundries then, guys, since Sunday. Ayan, house update muna tayo. Ayan, so, pahinga muna and I'm not sure kung anong ginagawa ng Just Bean at saka nila Iza. So, Sunday yun eh. But, Sunday naman. So, hindi ko alam. But anyway, sa'yo nga. I-update ko na lang kayo later kasi mag-pay muna tayo ng bills natin today. So, see you later. Ayan, this time muna and sobrang ano lang guys. Ito mo yun, sobrang busy na tipong parang kailangan mo ng isang tabi yung mga dati mong ginagawa muna na makaka-apekto sa ginagawa mo ngayon na ganon. So, ako napansin ko yun, lately lang kasi diba dati madalas ang ganit ko lang naman hindi man masyado. Ngayon kasi nadagdagan na. So, may mga bagay din ako na kailangang isantabi na, like mga kahit papaano medyo nakakapagod lang. Medyo naninibago ulit dahil dati kasi kapag may trabaho ako, usually ang trabaho talaga guys, hindi na talaga mawala sa akin. Pag trabaho, di kaya minsan pagtrabaho sobrang tutok, ganon. Kaya minsan gumagawa na lang ako ng desisyon ko na paano kung halimbawa ganito ganyan. So kailangan ko munang iiwan yung ganito. Pero yung vlogging syempre hindi na muna. So nag-enjoy tayo. Tsaka never din naman kasi ito yung parang hindi ko alam, parang naging leisure time ko din or di kaya parang nag-express ng mga bagay-bagay na gusto kong gawin or i-enjoy or di ka i-share sa ibang tao. Pero sobrang thankful. Yan, so galit. So bayad muna and then after laundry. So, kwentuhan, so update ng konti sa mga nangyayari, and ayun, update na lang muna guys, para after na to is magtuloy-tuloy tayo. So, kita-kits muna tayo din ha. Bye-bye! Sige! So, I'm using Ariel liquid detergent powder because yung ginagamit kasi namin washing machine. Yan. Pagka na siya. Yung ginagamit kasi namin washing is automatic. And most of the time,
for inconveniences din kasi ako minsan lang ako naglaba and Sunday lang talaga. So hindi ko sponsored pero ayan. So this is my everyday life pag nandito sa Cavite at pag nasa bahay. So it's either nandito, naglalaba or linis or minsan pahinga kasi minsan pag walang ginagawa ngayon or walang trabaho, day off kumbaga, kailangan maglaba. So ito ayan. So nakaseta siya ng 41 minutes and this is one. Ito yung ibang mga nilalaban ko pa. Ito lang yung ganap ko dito. Ayan guys. Wait na lang tayo matapos to kasi automatic na siyang magbabanlaw and magdadry. That's why very convenient siya. Yan yung pinakabet ko sa ganito. Minsan mas prefer ko din to kasi nga lang may tendency rin kasi na ayoko din gumamit ng washing. Lalo kapag kakaunti lang yung labahin kasi nga diba, kailangan konti tapos mag-access pa ng kuryente. Ito kasi marami so kailangan. And besides kapag konti lang hina-handwash ko siya or kapag puti. Ganun. So nag-explain. Ayan. Hanggang na likod ang bahay namin. Ito yung likod ang bahay namin guys. Makalat kasi dito na lagi yung mga gamit. Ayun lang. So ayan guys, update, tapos na ang ating mga gawain. But unfortunately, sarado yung ano natin ngayon, office na pagbabayaran ng ating bill na tubig. So wala, cancel today. Baka maputulan tayo next week. So sobrang busy ko ngayong mga araw na to. Late na ako nakaka-uwi. Buhat nga ng andun ako sa opisina ng GST and maraming kailangan gawin. At isa yung asa na ito. Ay, ikaw! Mga gawin. Sa ngayon wala naman dahil parang meron ko may meeting ata sila. And walang masyadong gagawin doon sa opisina nila. Bukod sa tapos na din kami mag-ikot sa store. Yung bago kasi naming kasama, si Joby, which is my friend then, is umikot kami na nakaraan sa store. Yung mga store na unang ng mag-asawa ng Jezbin kasi parang kailangan muna ng improvement, tinitignan ko ano yung mga needs ng store, gano'n. Parang store visiting kumbaga. And yan. So, yun yung ganap natin. But before that, ayan, magkwentuhan na lang tayo since na-miss ko kayo makakwentuhan guys. And na-miss ko ang mag-video at mag-upload. And meron ako ditong coffee grounds. Sa mga hindi nakakaalam, galing ang coffee grounds na to sa saan ba? Galing ito sa Cafe Mo. Wait lang guys. Ito, galing ito sa Cafe Mo guys. Ito yung mga ito yung mga flat coffee. Yung parang siya, parang hinanginan na. Pero ito yung siya yung tinatawag na flat kasi ito yung ginamit sa pagka-calibrate. So kung makatandaan nyo, may in-upload akong video na parang mabilis yung tagas ng ng espresso, which is bad shot din siya guys. And ko ilang seconds yun, siguro mga nasa 20. Usually kasi standard kasi parang nasa 25 to 30 yan, ganon yun. I'm not sure kasi yun yung sa amin kasi masyadong mabilis. Pero ito naman yung parang pinurge or parang tinatawag na excess kasi pag nagka-calibrate, alam ng mga barista niyan. Alam ng ibang mga barista yan, yung mga barista talaga. Pag nagka-calibrate ng isang coffee machine ay merong tinatawag na calibration na ginagawa everyday. So, ganun yun siya. Baga parang ito ay para siyang excess kasi kapag nag-calibrate ka, may tirang mga coffee beans sa yung sa coffee grind machine. And yun ang ginagamit or yun yung parang pag natira is kailangan iba or i-remove. Ano mo paano ba i-remove? Basta ganun. Ayan siya guys, yun yung ginagawa ko. Ayan. So, in-extract ko siya gamit yung hot water. So, in-remove siya kasi
iba na yung, tawag nito, iba na yung parang size ng granules niya. Kasi minsan, mayroong tinatawag na fine and grind. Ay, yung coarse and fine. Ewan ko, yung coarse is yung parang medyo may laman-laman. At saka yung fine is yung sobrang pino. Kasi doon nakadetermine din guys, kung tama ba yung calibration mo. Or kung tama yung, tawag nito, yung calibration mo kapag halimbawa ikaw ay magpapalit ng, dito din pala nakadetermine kung tama ang calibration nyo guys, kasi pag tama yung calibration nyo sa tawag nito, sa coffee grind machine, is tatama din siya doon sa sakto ay sa oras na dinidictate natin kapag nagpe-press tayo ng machine. Sa espresso machine, gano'n naman. So para siyang ito yung excess na meron kasi, pero hindi naman siya gamit guys. Parang ito yung mga sobra or mga tirang ginamit sa Ayan siya. Look. So, matatapos yan siya dyan. So, kwentuhan muna tayo and bago natin ito kaya gano'n, pagpasensyahan nyo dahil mainit. Hindi ko alam kung ba't ang init pero nagkakapi ako. Ayan siya. So sa ngayon ay busy tayo sa mga ganap sa buhay sa life. Dahil nga tayo ay back to ganap na din. So magmamahal na araw na din kaya medyo mainit na and summer na. Ano yun? So dito ako ngayon sa bahay kasi nga tinapos ko lahat ng mga gawain. And after nun, wala akong kasama ngayong araw na to guys. Usually kasi kapag ganitong araw wala sila mama. And yeah, mag-graduation na din yung bunso. So ayun. Kailangan na maging busy din. But anyway, ayun nga. Dahil wala nga naman akong ganap today. Naisipan kong gamitin tong coffee grounds. Kasi nakakaraan ko pa ito hiningi guys. Hinihingi ko to sa coffee mo kasi sayang naman. And ginagamit din naman nila ata for cold beverages. I'm not sure kung ginagawa nila Kevin dito. Pero parang ginagamit din nila for cold. Ako kasi, bet ko din. So, nangingi ako ng isang baso ng ganito kalaki, 16 ounce yung hiningi ko para magamit kasi sayang din naman. So ayan siya, patapos na siya guys. And anyways, ang daming mga nangyayari ngayong taong to and ngayong buwan. So kahapon kasi, share ko lang guys since tuntukan tayo, share ko lang yung mga yung mga ganap at saka yung mga trending ngayon sa social media, especially ngayon mag-election natin. Actually, next month na atang election. So, ayun. Yung mga trending ngayon sa ibang social media. Ang dami nang nangyayari. Anyways, yun. Na-LSS ako dun sa kantang Multo by Cup of Joe. I don't know kung bakit, pero may something yung kanta niya guys. Wait lang. Ilalapag ko. So, parang may something kasi yung kanta niya na may papahiwatig sa'yo na there is something important to you na parang hindi mo makalimutan at parang every day or every year mo siyang naaalala. Which is related din siya sa kanta. Every lyrics guys. Kaya sabi ko every time na papapost ako na grabe yung kanta nung Cup of Joe. May bago na akong favorite na kanta at the same time na LSS ako na kanta. So ito na siya guys. Ayan. Mukha lang siya lupa pero wag niyong hayaan nyo guys, ito talaga yan siya. Wala akong filter na matino, so naghanap ako. Bumili ako ng tawag nito, yung isang box ng face mask and so, ayan. Bumili ako ng filter guys na ganito. Ayan. And tinry ko lang siya. Actually, parang lang din siya ng face mask, yung filter. Ayan o. Hindi ko alam kung paano to i-extract or i-press. Pero, please do not judge me. Wait lang guys. Ayan. So, let's get back. Ito na siya. Dinamihan ko ng tubig para hindi na ganun katapang. So, para mas ma-enjoy, lagyan natin siya ng condense or ng milk. So, wala tayong asukal kasi kapag inasukalan daw, parang iba yung lasa niya. So, let's try itong milk, itong condense.
something sweet. Thank you guys. To press. Okay guys, so I have to put it into ref. Yung tab na sa likod lang. Ayan, so hanggang sa natikman ko din yung iba't ibang mga kape ng nasa ibang bansa. Yung una natikman ko is yung kape ng Vietnam. Yan, yung Vietnamese coffee, which is sobrang tapang. Kakaiba kasi yung tapang niya guys. Ganito kasi yun yung parang Vietnamese coffee na meron silang condensed lang. Tapos isang water na tubig, nare-recta lang nila. Which is good at kakaiba din ang lasa guys. Sobrang bongga siya. So, titikman lang natin. Matapang. Kulang pa siya kasi kalahati lang ang nilagay ko. Dati kasi fan talaga ako ng kape. As in. Kasi ito yung parang simbolo din dati ng life namin. Way back nung Bagets days. Totoo lang guys, itong kape guys, yung kape ang nagiging ulam ko. Dahil ulam ko siya nung, di ba, kasi hindi naman kasi kami pinalad na maging mayaman or parang may kaya sa buhay. So, hanggat maaari ko anong nasa hapag, yun yung parang pwede mong kainin. So, kainin mo na. Kasi nanay ko kasi dati, nung buhay pa siya actually. Ito rin, siya rin din yung itudo sa akin kung paano mag-ulam ng kape. Ang ulam na kape. Ano ba yung kape yun? Yung Nescafe na nasa stick. So, yan. Thanks to Nescafe sa company nyo. At dahil dyan, doon ako nasanay na mag-ulam ng kape. Which is, wala naman ako hindi naman nakakaya kasi kung ano naman na meron sa amin that time is talagang sobrang thankful ako dahil nga yung nanay ko kasi nung mga panahon yun talagang hanggat kung ano ang kaya niya, yun yung piniprovide niya. So, sabi ko nga, hindi kami pinala na maging mayaman. So, bago yan, lagay muna natin to sa ref, guys. Kasi, that's it. I'll update you na lang later. I have my one dog here and the other cats are the outside. Ang init kasi kanina guys, that's why hinihingal siya. Kaya kanina parang binasa ko siya. His name is Mitsu. I don't know. I think pinangalan ko ng yeah. He's at hindi ko lang 2 months pa lang. And ask him to try to makulit and energy. Kasi usually pag mga bata, pag mga dogs or mga months, kasi yung mga gatong dogs ko, talagang malikot. And nature na nila yun, sobrang careful and ganito. They like to play and play bites.
Yung bag pa lang siya, 2 months pa lang siya, bigat niya na. Ano ba? Ay. Okay. Ayan. Yun lang. So, it's 7 PM na lang gabi. This is my day or my daily routine kapag or may natutunan sa nandito o sa bahay. Probably, bukas kasi kung may meeting ba bukas or tayo ko ang Jess kasi, you know, but anyways, saan tayo? So, it's a ano ba? Kita ba guys? Ayan o. I forgot to put it into fridge kasi malamig to guys. And also may mga ganito sa akin. Ano ba to? I have my best in Agad lang. So, ayun lang guys. Alam nyo, medyo boring talaga ang buhay kapag halimbawa mag-isa ka sa isang ganito. Pero sa totoo lang, I feel like I find peace of mind. Pero parang hindi din at the same time. Kasi minsan nasanay tayo na lagi tayong nasa labas. Hindi ko alam, pero habang tumatagal, nasasanay na yung katawan ko na dito na lang magpirme. Yung parang ganun, na parang gusto mo na lang na ito ko sa loob ng bahay or di kaya gano'n na work, tapos uwi ng bahay, gano'n. Napifeel ko na yon. Tapos yung tulog, parang success na lang siguro kung kompleto or parang 10 hours or di kaya nakaka 9 hours ka na tulog or sumusobra. But anyways, yun lang naman din yung napifeel ko. Parang unti-unti napifeel na natin yung adulting and yun yung parang gusto kong ma-achieve para maka-achieve ako ng tulog na sobra. Kasi for the past few weeks, siyempre kulang ang tulog dahil late na nakaka-uwi. Guys, dito sa Cavite guys, sobrang hirap. Wait lang, lalapag ko to. Dito kasi sa Cavite guys, sobrang hirap pag naabutan ka ng tawag nito, pag naabutan ka ng late dito at uuwi ka, medyo mahihirapan kang maghanap or makasakay ng mga bus na pauwi kasi mostly kasi ang bus dito is tawag nito, ang bus dito kasi guys is may oras lang din ng biyahe. Say for example, ito halimbawa nakauwi tayo ng 10, medyo mahihirapan lang ako kasi iilan lang yung mga bus na pabiyahe na ulit kasi para nakapahinga ng iba. Oo, yes. And yun yung parang minsan achievement ko. Pero dati naman din ako nag-work. So, sanay na din ako sa mga mahabaang antay ng pauwi na sasakyan. Ay mga bus or ng jeep or so whatever or tricycle man yan. Pero first time ko lang dito sa Cavite guys na ganun. Kasi sanay ako ng Manila. Na oras makakauwi na late. Kasi usually kapag nasa Manila ka kasi makakauwi ka pa ng late. Kahit sabihin natin. Pero medyo delicates din. So that's why kailangan mong mag-double ingat. Anyways, nakakapanibago at saka yung life na nandito once na nandito ka sa Cavite. So, yeah, I miss my life sa Maynila pero minsan parang ayoko na din balikan dahil sobrang pagod. Yun lang naman guys.